Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Nelji Padulina. Kumusta na po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan. At sa video ito ay may pag-uusapan na naman tayo na isang viewers natin na nagsasabi dito na pinipressure siya at magbibigay rin tayo ng advice At bago ang lahat ng yan ay belated Merry Christmas sa inyong lahat at advance Happy New Year sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at sana ay makaipon pa kayo at gumanda pa yung inyong mga trabaho at ang inyong mga karir ngayong taon na papasok, ngayong 2026. Ayan. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. Kasi nagtuturo po ako kung paano mag-apply bilang isang service crew dito sa Jollibee or kahit sa ang fast food chain. Mayroong mga old videos na po tayo dyan na pwede niyong panoorin at makatulong sa inyo kung kayo po ay nagbabalak mag-apply bilang isang service crew sa mga fast food. Ang pag-uusapan natin pala ngayon guys ay ang isang comment ng ating subscriber ng ating viewers. Ang sabi niya dito mula kay TikTok Findso. Ayan. Sabi niya, first day of work ko sa Jollibee, pinipressure nila ako kuya. Ayan. So bago natin to sagutin yung mga ganitong eksena, mga first day of work sa Jollibee at yung mga bagong crew ng Jollibee, panoorin muna natin itong video na ito at isa rin ito sa mga nag-viral ng mga nakaraang buwan. Ito panoorin nyo muna yung bagong crew na pinagbilang ng tiles. Ayan. Hindi niya ito malilimutan buong niya, pagkukro niya. Oo. First time mo mag-inventory hindi magbilang ka ng tiles. Mamaya na ulit. Ito mo muna. So napanood nyo naman yung bagong crew yung pinagbilang ng tiles. At ang sabi pa nga nung nagpapabilang, hindi ko alam kung manager ba yon, ito yung hindi niya malilimutan sa buong buhay niya, yung pinagbilang ng tiles. Bukod pa doon, binidyohan siya, tapos pinost pa sa social media Kaya talagang napahiya doon yung crew natin yung kapwa crew natin dahil sa ganong senaryo. So kita nyo naman kung paano pagtripan yung ating mga bagong crew. Kaya kung ikaw ay bagong crew, pinipressure ka or gusto kang pagtripan, so sabihin mo or kausapin mo yung nagtitrip sa'yo na ito ba ay part pa ng aking trabaho or pinagtitripan mo lang ako. Kumbaga tapatin mo siya para hindi ka abusuhin. Ayan lang yung mga advice ko. Tapos dito naman kay TikTok Findso, sabi niya, first day of work ko sa Jollibee, pinipressure nila ako kuya. Ayan. May mga kasama talaga tayong pinipressure tayo, lalo na kapag tayo ay bago. Mga dahilan ng pagpipressure sa atin. Number 1, kapag bago ka, hindi ka tinuturuan ng tamang procedure ng iyong task. Ayan. Bara-bara ang turo at pag di mo natandaan, ikaw pa ang pagagalitan. Ayan. Pag tayo po ay bago, hindi kasi tayo tinuturuan ng mga TL natin, ng senior crew natin, kung paano yung tamang procedure, katulad ng counter. Paano ba yung pag pindot-pindot ng POS doon? Paano ba mag-open ng post? Kaya doon sa kitchen naman, paano ba mag-breed ng manok? Ano ba yung gagawin mo doon? Kumbaga bara-bara, walang tamang procedure ng pag-breed ng manok. Kaya pag tinanong ko sa standard, wala kang alam. Yan yung number 1 na pumipressure sa atin. Ayan. Number 2, utos ng utos kahit di ka patapos sa iyong ginagawa. Ayan. Yan ay isa din sa mga nagpapapressure sa ating mga bago,
yung inuutusan ka agad ng pangalawang utos kahit hindi ka pa tapos sa iyong ginagawa. Kumbaga nagpapatong-patong na hindi mo pa nga alam yung ginagawa or hindi mo pa alam yung gawain mo, inuutusan ka na kagad kahit hindi pa tapos yung gawain mo. Number 3, pinapagawa sa'yo yung mga bagay na di pa naituturo sa'yo or di mo pa alam. Ayan, katulad niyan, mga na-experience ko, hindi pa ako marunong mag-inventory ng chicken or hindi pa ako marunong mag-bread ng manok, pinapagawa na agad sa akin. Kahit yung pagpapalit ng filter sa barko, sa ilalim ng prayman, alam niyo naman yan. So, hindi ko pa man alam yun, basta binigay na lang sa akin na gawin ko daw yun. So, anong alam ko dun? Kaya isa rin yun sa nakakapagpa-pressure. Kumbaga, walang tamang procedure ng pagtuturo bago ipasa sa akin. Walang step by step ng pagtuturo bago ipagawa sa akin. So, talaga nakaka-pressure po yung ganun. Number 4, pinapabilis ka gumalaw kahit di mo pa alam ang gagawin mo. Ayan. Kasi minsan guys, mayroong mga ganyan na mga kasama natin. Uy, bilisan mo yung galaw mo. Uy, bilisan mo yan. Ang dami pang customer. Sobrang kang nape-pressure, natataranta ka na, hindi mo na alam gagawin. Tapos yung mga pagkain, nagkakatapon-tapon na. Dahil sa nape-pressure ka na, natataranta ka na. Tapos sasabihin, ang dami pang pending. Bilisan mo. So, nalilito ka, natuturete ka. So, doon nagkakaroon talaga ng malaking pressure para sa atin, no? Kaya dapat sa mga bagong crew natin, inaalaya natin sila ng maayos, tinuturuan natin sila maayos. Dapat kapag mga bago, tinuturuan natin ng standard, tinuturuan natin ng tamang galaw, tamang gawain. Hindi ka agad yung binibigay yung mabibigat na gawain. Step by step natin sila tinuturuan. Huwag ka agad tayo mainis kapag hindi agad nakukuha ng crew yung tinuturo natin. Kaya dapat talaga meron tayong notebook. Ayan, meron tayong memo notes na doon natin sinusulat yung mga tinuturo sa atin ng mga crew trainer natin, ng mga team leader natin, para nang ganon, mayroon tayong guide, kumbaga mayroon tayong nababasa, mayroon tayong nire-review kapag tayo ay break time or kapag tayo nasa bahay, para pagdating sa operation, meron tayong alam. Ayan, dapat ganon din kayo, mga bagong crew, nakikinig kayo sa mga team leader nyo, kung ano yung tinuturo nila sa inyo, para hindi kayo palaging papagalitan. Siguro sabihin natin na mga 1 week or 2 weeks dapat nag-i-improve na kayo. Hindi kayo palaging bago. Ayan. So, number 5 na nakakapagbigay pressure, hinahayaan ka nila sa isang station kahit ikaw lang mag-isa at di mo pakabisado. Ayan. Ayan, nangyari na sa akin yan guys. Iniwan ako sa kitchen ng mag-isa lang tapos hindi ko pa alam yung cooling code. Hindi ko pa alam gagawin ko, hindi ko alam kung ilan yung ibabackup kong chicken, hindi ko alam kung ilan yung ibabackup kong spag noodles. So, talagang sobrang pressure ko na, natataranta na ako. Tapos walang tumutulong sa akin, nahayaan lang ako mag-isa. So, napakahirap ng ganun, lalo na kapag ikaw ay pinagkaisahan ng mga kapwa natin service crew. Porkit sila ay matagal na, porkit alam na nila yung gawain ng isang crew, is hinahayaan ka lang pagtripan, pinagtatawanan kanila, talagang sinusubok yung pasyensya, no? Kaya ang nangyayari, kapag mahina ang loob mo, mag-resign ka, hindi ka napapasok, dahil sa naranasan mong pang-abuso or pang-pressure ng iyong mga kasama. So, ganun talaga bilang isang service crew, no? Kaya kailangan mong maging matatag. Dapat mo rin talagang aralin. Maswerte na lang siguro or bonus na lang kapag ikaw ay nakakita or pag-apply sa maayos na fast food, katulad ng maayos na management, maayos na crew, mahaba ang pasensya na team leader, talagang tinuturuan ka hanggang sa ikaw ay matuto, mapagpasensya, maswerte ka na kung makakita ka ng ganun or makatagpo ka ng ganung fast food, no? Yung maayos na sistema, hindi yung puro pressure. Ayan. Kaya sa mga nag-a-apply po bilang sa service crew, kaya nyo yan. Kaya nyo po yung gawain na yan, basta sana makatagpo kayo ng maayos na team leader, maayos na crew trainer, para kayo magabayan or maturuan kung paano yung tamang procedure sa opening, closing, ayan, at kung ano yung mga ginagawa sa loob ng tindahan. Ayan, maraming po salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng subscribe para like ang updated sa ating mga lalabas na video. Thank you for watching guys and God bless sa inyo lahat.